Golden State Warriors versus Dallas Mavericks, game preview and key players. Humarap ang Golden State sa isang mahirap na laban at umalis sila na may pagkatalo sa 18-point deficit sa kanilang pinakahuling laro. Sa kabuuan ng laban, kapansin-pansin ang mga isyong kinaharap ng Warriors, lalo na sa depensa at consistency sa opensa, na naging dahilan upang hindi nila makuha ang panalo. Bagamat may mga sandaling nagpapakita sila ng laban at determinasyon, hindi ito sapat upang mapigilan ang tuloy-tuloy na pag-atake ng kanilang kalaban. Sa usapin ng fouls, nagtala sila ng kabuuang 20 fouls habang ang kalabang team naman ay may 22. Isa sa mga pangunahing dahilan ng paglaki ng agwat sa score ay ang malaking kaibahan sa free throw efficiency. Ang kalaban ng Warriors ay naging perpekto sa free throw line matapos maipasok ang lahat ng 22 attempts. Samantala, ang Golden State ay nahirapan sa parehong aspeto matapos lamang maipasok ang 17 of 26 attempts, katumbas ng 65.4%. Ang mga mintis na ito ay naging kritikal, lalo na sa mga sandaling sinusubukan nilang habulin ang lead sa score. Sa labas ng arc, nakaranas din ng problema ang Warriors sa depensa. Pinayagan nila ang kalaban na makapasok ng 21 of 34 attempts mula sa 3-point range, isang napakataas na porsyento na nagpahirap sa kanilang defensive schemes. Dahil dito, napilitan ng Golden State na mag-adjust sa kanilang depensa, ngunit patuloy pa ring nakahanap ng open shot ang kalaban. Sa kabuuan, pinayagan ng Warriors ang 59.3% shooting mula sa field matapos makapasok ang kalaban ng 51 of 86 attempts na malinaw na indikasyon ng kakulangan sa rim protection at perimeter defense. Pagdating sa rebounding, bahagyang dikit ang laban. Nakaipon ang Warriors ng 36 rebounds kung saan 14 ay offensive rebounds. Ang mga offensive rebound na ito ay nagbigay sa kanila ng ilang second chance opportunities, subalit hindi nila ito lubos na napakinabangan. Nagkaroon din sila ng isang block, 7 steals at isang kahangahangang 42 assist na nagpapakita ng kanilang disiplina sa ball movement at kakayahang samantalahin ang mga defensive laps ng Warriors. Nag-shoot sila ng 51.6% mula sa field matapos maipasok ang 47 of 91 attempts, isang disenteng porsyento sa papel. Nakapasok din sila ng 16 of 43 3-pointers, subalit hindi ito sapat upang tapatan ang mas mainit na shooting ng kanilang kalaban. Sa depensa, pinilit nila ang kalaban sa 17 turnovers at nakakuha rin ng 7 steals na nagpapakita na may mga sandaling agresibo at epektibo ang kanilang pressure. Gayunpaman, ang pagbibigay ng 28 assists sa kalaban ay malinaw na senyales ng kakulangan sa komunikasyon at rotation sa depensa. Isa sa mga positibong aspeto para sa Warriors sa larong ito ay ang naging performance ni Buddy Hield. Sa loob lamang ng 19 minutes, nagtala siya ng 25 points mula sa napakahusay na 7 of 8 shooting, katumbas ng 87.5% field goal percentage. Bukod sa kanyang scoring, nakapagbigay rin siya ng 2 assists at nakakuha ng isang rebound. Ang kanyang opensa ay nagsilbing spark para sa team, ngunit kulang ang suporta mula sa iba pang players upang tuluyang mabago ang takbo ng laro. Pumasok ang Golden State sa laban na ito na may win-loss record na 25-20 para sa season. Bilang isang team, nawawala sa kanila ang bola ng 15.5 times kada laro at gumagawa ng 20 foul bawat laban. Humahakot sila ng average na 43 rebound kada laro at nakapagtala na ng 1,294 assist ngayong taon na naglalagay sa kanila sa ika-4 na pwesto sa NBA pagdating sa passing. Nag-shoot sila ng 36.7% mula sa 3-point line at 81.6% mula sa free throw line habang nag-a-average ng 116.9 points kada laban. Sa depensa, napipilit ng Warriors ang 15.6 turnover kada laro at pinapayagan lamang ang 35.1% shooting mula sa labas ng arc. Gayunpaman, ang larong ito ay nagsilbing paalala na kailangan nilang maging mas consistent sa depensa at mas disiplinado sa mahahalagang sandali. Kung nais ng Golden State na bumalik sa winning form, mahalaga ang mas maayos na rotations, mas mahusay na free throw shooting at mas matatag na depensa laban sa mabilis at organisadong opensa ng kanilang mga kalaban. Samantala, ang Dallas Mavericks ay nagpakita ng isang solidong performance na nauwi sa panalo laban sa New York Knicks. Ang larong ito ay naging malinaw na halimbawa ng balanseng opensa at sapat na depensa na nagbigay sa kanila ng kontrol mula simula hanggang dulo. Sa aspeto ng rebounding, nakakuha ang Mavericks ng kabuuang 35 rebounds kung saan 28 defensive at 7 offensive.
Ang ganitong uri ng rebounding ay mahalaga upang mapigilan ang second chance points ng kalaban at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa sariling opensa. Bagamat nagkaroon ng Dallas ng 13 turnovers sa laro, nabawi nila ito sa pamamagitan ng agresibong depensa na nagbunga ng 4 steals. Ang presensya nila sa depensibong bahagi ay nakatulong upang maputol ang ritmo ng kalaban lalo na sa mga critical na sandali ng laro. Bukod dito, ang 21 personal fouls na nagawa ng kalaban ay nagbigay ng malaking bentahe sa Dallas dahil nagkaroon sila ng 28 free throw attempts. Bagamat 19 lamang ang kanilang naipasok para sa 67.9% shooting mula sa free throw line, sapat pa rin ito upang mapanatili ang kanilang lead. Sa labas ng 3-point line, naging epektibo ang Mavs matapos maipasok ang 15 sa kanilang 32 attempts na katumbas ng napakagandang 46.9% shooting. Ang ganitong porsyento ay nagpapakita ng mahusay na ball movement at tamang shot selection. Sa kabuuan ng laro, nagtala sila ng 40 field goals mula sa 82 attempts na nagbibigay sa kanila ng 48.8% shooting mula sa field. Ang numerong ito ay indikasyon ng maayos na execution sa opensa at kakayahang samantalahin ang mga defensive lapses ng kalaban. Isa sa mga pinakatampok na player sa laban ay si Max Christie. Ipinamalas niya ang kanyang husay sa opensa matapos maipasok ang 9 of 13 attempts na katumbas ng napakataas na 69.2% field goal percentage. Bukod sa kanyang scoring, nakakuha rin siya ng 6 rebounds na nagpapakita ng kanyang aktibong presensya sa loob ng court. Sa loob ng 35 minutes ng paglalaro, nagtala si Christie ng 26 points at 2 assists na naging malaking ambag sa tagumpay ng Mavericks. Ang kanyang performance ay patunay na kaya niyang maging isang mahalagang bahagi ng team, lalo na sa mga panahong kinakailangan ng consistent scoring. Sa kabuuan ng season, may record ang Dallas na 18-26. Sa kabila ng hindi perpektong tala, nananatiling kompetitibo ang team. Sa opensa, nag-shoot sila ng 47.3% mula sa field na ika-11 na pinakamahusay sa buong liga. Nakagawa ang Dallas ng kabuuang 5,024 points o 114.2 points kada laro na nagpapakita ng kanilang kakayahang makasabay sa modernong estilo ng NBA na nakatuon sa mabilis at mataas na scoring. Nakakakuha rin sila ng 44.7 rebound kada laro at nagbibigay ng 25.5 assists, bagamat ika-19 lamang ito sa liga na nagpapahiwatig na may puwang pa para sa mas mahusay na ball movement. Sa depensibong aspeto, 19 ang Mavericks sa puntos na kanilang pinapayagan kada laro na may 116.6. Gayunpaman, maganda ang kanilang kakayahan na pigilan ang field goal shooting ng kalaban sa 46.3% na ikawalo sa buong liga. Pinapayagan din nila ang 32.9% shooting mula sa 3-point line na isang positibong indikasyon ng kanilang perimeter defense. Sa kabila nito, may kahinaan pa rin sila sa rebounding at assist na pinapayagan, kung saan pumapangalawa sa pinakamataas ang 47 rebound kada laro na ibinibigay nila sa kalaban. Sa kabuuan, ang laban ng Warriors at Mavericks bukas ay ramdam na parang isang laro na hindi madaling makalimutan. Ito ay sagupaan ng diskarte at determinasyon. Ang mabilis na galaw ng opensa laban sa individual na husay. Isang chess match na nilalaro sa buong bilis kung saan bawat posisyon ay may malinaw na layunin. Sa pagtunog ng huling buzzer, hindi lang matatapos ang laro, mag-iiwan ito ng pahayag kung sino ang handang umangat sa pwesto at kung sino ang unang kikislap kapag pinakamaliwanag na ang mga ilaw.